bagay ng pagbibigay, hindi yan pinipilit sa tao. Kaya nga sa atin, wala tayong pagpasa. Napansin niyo ba yan? Hindi yan tayong pinapasa. Kasi kusang loob mo yung ginagawa. Pag ikay nasa kay Kristo, magkukusa ka eh. Naalala niyo sa Zacchaeus. Di ba, nung nakilala niya si Jesus, naranasan niya yung grace ni Jesus, sabi niya, half of my wealth I will give to the poor. If I have wronged anyone, I will give 4 times back. Napansin niyo? Automatic yun eh. Hindi yung parang pipilitin. Yung parang pipilitin ka ba naman, kailangan ka magbigay. Kung hindi ka magbibigay, tandang mo. Walang ganon. Kasi yung ikaw mismo, dahil naintindihan mo, ikaw ay magkukusa, magbibigay sa Diyos. Katingnan niyo po. Halimbawa lang, naalala niyo sa Acts, yung mga Christians, the believers. Look at what they did. And all those who had believed were together and had all things in common, and they began selling their property and possessions and were sharing them with all as anyone might have need. Tingnan niyo pala, day by day continuing with one mind in the temple and breaking bread from house to house. They were taking their meals together with gladness and sincerity of heart, praising God and having favor with all the people. And the Lord was adding to their number day by day those who were being saved. Ay, hindi lang pinagtatalunan ng tithes. Ano ba yung tithes? 10%? Tingnan nyo nga. Paano sila bigay? Lahat. They were giving their all because they are in sense of awe of God. Hindi ko sinasabi na yun ang nire-require ng Diyos, ibigay mo lahat. What I'm saying is, how do you respond to His greatness in your own personal lives? Now, alam nyo, matapang ako sabihin sa inyo to. Bakit? Nung nakilala ko si Jesus, sobrang thankful ako sa Diyos sa kaligtasan na tinanggap ko. At ang ari-ari ang natira sa akin noong mga panahon na yon, una, nagkaroon ako ng bisikleta. Yung simpleng bisikleta lang, yung Raleigh. Yan. Galing sa Amerika. Hiningi ng Lord, akin na yan. Yes, Lord. Hindi ko yan ipagdadamot sa inyo yan. Tapos, pinaltan ng Diyos ng trisikleta. Pedicab. Nagka-pedicab kami para may anak na ako. Sabi ng Lord, akin na yan. Binigay ko ulit kay God. Pinaltan ng Diyos ng Volkswagen. Lupit. Sabi ng Lord, akin na yan. After a while, sige po, inyo na po. Walang problema. Tapos, dumating ang panahon, ito na yung sasakyan mo. Medyo SUV na. Akin na yan. Sa'yo rin po yan, Panginoon Diyos. Alam nyo, ni minsan, hindi ako pinagkulang ng Diyos. Lagi niyang hinihingi. At tuwang-tuwa ako, I feel so wealthy because kaya kong ipamigay. Basta kay God. Naunawaan ninyo, hindi issue na bilang ka ng bilang. Madalasan na lagi nagtatanong, wala nang tithes. Wala. Sa totoo lang, yung Old Testament, ano yung portion na binibigay nila? Tithes. Law yun. Yung law, bare minimum yun. Paano natin naintindihan ng thou shalt not kill? Huwag ka lang papatay. Tama? Nung in-explain na ni Jesus, magkaroon ka lang ng distaste sa kapatid mo na parang aasar ka sa kanya, naiinis ka, pumatay ka na nun eh. Wala ka pang aktual na pagpatay ha. Ibig sabihin, bare minimum yung walang papatay. Pero yung maasar ka lang, pamatay ka na. Pag-isipan nyo mabuti. Yung mga lunya, yung lalaki, nakipag sa ibang babae, may asawa, bare minimum yun. Naintindihan natin. Sabi ng Lord, when you look at a woman with lust, mata lang naman ang nangulunya eh. You're already committed adultery in your heart. Bare minimum lang yun naintindihan natin sa Old Testament eh. Kaya pagdating, tinan nyo naman, sa atin, Sabbath or Sunday. Sa kanila, day by day. Sa atin nga eh, 2 oras lang eh. Dapat isang kalahati lang. Bakit 2 oras tayo? Bilang tayo ng bilang. Sa totoo lang, hindi sila nagbibilang. Bakit? They were praising God together with a sincerity of heart. Day by day, continuing with one mind. Breaking bread from house to house. Every day. Tapos sa templo na, bahay-bahay pa. Kung kayo pa yung host, ay, ang daming bisita. Ay, ang lakas nilang kumain. Sa kanila, walang pagbibilang. Sa kanila, sobrang galak sila. Kain kayo, kain kayo. Hindi naman sa atin to, no? Pero sa iba, kain kayo. Kain kayo. Mamaya pagbalik, uy, kain ka. Kain. Mamaya, kain ng kain ah. Kain ng kain. Nag-iba na yung tono. Bakit? Walang sinseridad ng puso. Sa kanila, wala silang inisip na gano'n. Naisip nila, Lord, everything is yours. Everything I give to you.